Alright, welcome po ulit. Sige, let's continue our study dito po sa Book of Ruth. At dito na po tayo sa chapter 4. Ayan, kung meron po kayong Bible, you can open your Bible with me dito sa chapter 4, beginning verse 1 tayo. Kaya sige, kung if you have your Bible, please join me sa reading and then babalikan natin ang binasa natin and we'll approach it verse by verse. Ano po? Speaking of verse by verse, ito po yung kumbaga yung benefit at saka yung advantage ng pag-inaral natin ng scripture na sa pamamagitan ng verse by verse ay in short inductively ay malayo po na magkakaroon tayo ng mga assumption or conclusion na kung sabihin nating kakaiba siya uh, sa mga uh, katuruan ng mga theologians na nauna na sa atin. Yes, merong mga kaibahan here and there pero hindi yung kasi nga yung po sa diyan sa Pilipinas ay meron pong trending ngayon na parang nagiging magkaiba yung Diyos ng Old Testament, iba rin yung Diyos ng New Testament. Yung something like that. Pero pag verse by verse tayo nagsimula sa ating ministry, sa ating training, wala pa po akong alam na nagtuturo ng inductive, ang approach na expository na humantong sa ganun na view. But anyways, ang desire ko po ay someday magkaroon po tayo ng live na YouTube. Nakausap ko na po yung kapatiran natin sa Pilipinas. Tsaka ko na lang babanggitin yung pangalan na we will discuss yung mga current affairs. So, yung mga issues sa mga Kristiyano, whether dito sa Amerika o dyan sa Pilipinas. So, kung saan man, sulok ng mundo, para marinig naman natin po ang mga katanungan ninyo at mapagbulay-bulayan saan ba talaga yung nakatayo or nakastand ang mga orthodox na mga Kristiyano. Ano po? Alright. Sige, with that, chapter 4, beginning verse 1. Alright. Sabi po niya, now Boaz went up to the gate and sat down there. And behold, close relative of whom Boaz had spoken came by. So Boaz said, come aside, friend, sit down here. So he came aside and sat down. And he took 10 men of the elders of the city and said, sit down here. So they sat down. Then he said to the close relative, Naomi, who has come back from the country of Moab, sold the piece of land which belonged to our brother Elimelech. And I thought to inform you, saying, buy it back in the presence of the inhabitants and the elders of my people. If you will redeem it, redeem it. But if you will not redeem it, then tell me that I may know, for there is no one but you to redeem it, and I am next after you. Now, bago po natin tingnan yung sagot nitong nearer kinsman redeemer, ibig sabihin noon ay yung mas malapit na kamag-anak. Remember, ang ending po ng chapter 3, si Boaz ay nandun nga po siya sa threshing floor sa Giikan at nagpunta si Ruth at nagpropose in short na terminology, ano po, nagpropose si Ruth na kung mamarapatin niya na he will take her as his wife. At ang nangyari ay inaccept ni Boaz yung proposal ni Ruth at ngayon binigyan siya ng salita, ng pangako na sabi niya, sige, I am more than willing, kumbaga i-rephrase natin, I am more than willing at kaya lang may isang maghihinder sa kung ikaw ay magiging kukunin ko
or I will take you as my wife kasi merong mas malapit na kamag-anak before me. Ibig sabihin, tulad po ng mga napag-aralan natin in the past na ang mga Israelite during this time ay they practice yung tinatawag na levirate law. Ang levirate law ay yung pag namatay yung lalaki at meron siyang iniwan na balo, widow, yung kanyang kapatid ay should take over, magiging asawa nung kanyang hipag. Ayun. At ngayon kung walang kapatid, yung pinsan, yung ganon. Kaya lang, pagdating sa pinsan, dapat yung mauna yung first cousin. May priority po yung first cousin, and then second cousin, third cousin, and so forth. So dito, hindi natin alam kung pang-ilan si Boaz. But definitely, merong isang mas malapit sa kanya. Kaya ang ginawa niya, since alam ni, gustong-gusto niyang maging asawa niya si Ruth. Pero makikita po natin dito si Boaz ay kumbaga dumaan po siya sa proper procedure o yung proper way, ika nga, ano po, yung hindi po siya nag-shortcut. Kumbaga, dapat ito yung dapat gawin at yun ang kanyang ginawa. Na hindi niya alam kung ang kanyang yung mas malapit na kamag-anak will take yung will buy back, kumbaga tutubusin niya yung property at magiging asawa niya si Ruth. Where kung tayo po ang nasa shoes sa kalagayan ni Boaz, ito po yung part na talagang gusto mo. Pero may dalawang kaparaanan na pwedeng mapasa iyo. Pwedeng shortcut or pwedeng yung proper way. Kaya kung titingnan natin yung ginawa ni Boaz, he actually did the proper way. Yung dapat munang makausap, yung kanyang yung mas malapit na kamag-anak. Hindi lang yon, kumuha pa siya ng elders, ng mga witnesses as we just read. Ano po? Para sila ang magpapatunay, magwi-witness kung ano man yung maging desisyon nitong malapit nilang kamag-anak. Ano po kaya yung lesson na mapupulot natin dito? Ano po? Kasi ito, mga tunay na tao ito. May tao na may damdamin, may mga kaisipan, may mga desire, may mga pangarap tulad natin. Pero kung titingnan natin sila in the old time, kumbaga dito nga sa kwento, ay si Boaz ay isa siyang man of standing. Isa po siyang, kumbaga, masabi nating typology ng ating Panginoon. Unang-una, ang Panginoon, pwede niyang, sige nga, nagkasala yung mga tao. Paano yan? Sige, i-forgive na lang natin yung kanilang mga kasalanan at let's bring them dito sa ating kaharian. Pwede naman po 'yun eh. Pero pag ginawa niya 'yon, ay hindi po natutupad kung ano yung batas na inintroduce niya po dito sa mundo. Kaya ang ginawa niya, in order to redeem ang humankind, kailangan po siyang magpunta dito, nabuhay siyang ganap, banal at matuwid. At yung buhay na yon, yun ang pinambayad niya para mabayaran niya ang lahat ng mga taong kumbaga yung maniniwala, mananampalataya sa kanya from beginning of time until the end of this world. Ano po? So yun, hindi po siya nag-shortcut. Kaya si Boaz is a sort of typology ng ating Panginoon dito sa sa kanyang ginawa. Tingnan po natin ang opposite naman po nito. Number one, ito na nga, marami tayong nakikitang mga tao na may pera sila, malalaki yung bahay nila, magaganda yung sasakyan nila, kumbaga, nasa magandang posisyon sila, at you name it. Magaganda yung mga asawa nila o yung asawa nila, mapogi yung asawa niya, kung ano man po yun, no?
para bang kung titingnan natin from without, from panlabas, ay parang nakakahigit sila. Nakakahigit po sila. Kaya lang, hindi natin alam paano po napunta sa kanila yung mga bagay na yon. Yun ba ay napasa kanila sa tamang kaparaanan? O may ginawa silang kaparaanan na hindi naman yun ang dapat? Okay? Kasi pwede pong makita mo ang tao ay nasa posisyon. Promoted siya. Pero marami naman siyang sinirang tao. Meron naman siyang ginawang pandaraya para siya ay makarating dun sa posisyon na yon. Or pera. Meron nga pera yung tao pero pandaraya o yun, mga iba't ibang scheme ang ginawa niya para mapasa kanya. You name it, kung ano man po yung nakikita nating meron ang mga tao. Kung hindi po niya ginawa, tulad ng ginawa ni Boaz, ako po'y naniniwala na wala po silang kapayapaan. Kasi meron po akong babanggitin na account, story sa Bible na nasa 2 Samuel chapter 13. If you remember si Amnon na anak isa sa mga anak ni King David na gustong-gusto niya yung kanyang half sister na si Tamar. Sabi niya, gagawa ako ng paraan para mapasa akin siya. Nung dumating yung pagkakataon na sila na lang dalawa sa kwarto, ang sabi ni Tamar sa kanya, huwag mong gagawin ang bagay na ito. Kasi i-rape niya nga yung half-sister niya. 2 Samuel chapter 13 po ito. And then, ang sabi ng kapatid niya, kausapin mo si Papa. Kausapin mo si Tatay David, si King David, di po ba? At sigurado ibibigay niya ako sa iyo. And then, ang ginawa ni Amnon, dahil doon sa kanyang talagang hindi na mapigil na desire, ay nirape niya ngayon si Tamar. Nung nirape niya, after nung incident na yon, naku, parang ano siya, nainis pa siya. Nainis siya siguro sa sarili niya, naunis siya to the point na pinapalayas niya si Tamar. Lumabas ka dito, sabi, sandali. Pag lumabas ako dito, hindi magandang kumbaga hindi magandang tingnan and everything. Pero pinalabas pa rin. Ang point ko po dito is this. Ganun po ang nangyayari sa mga taong napasa kanila ang isang tao, napasa kanila yung kayamanan, yung popularity o yung posisyon sa buhay, pero ang kanilang kaparaanan na ginawa ay hindi naman tama. Wala pong kapayapaan ang mga taong ganyan. Kaya ganun na lang yung kumbaga the instructions of God on how we should live ang ating buhay, whether in relationship sa Kanya or relationship natin sa kapwa. Kung ito ay susundin po natin, tayo po ay mabubuhay sa payapa at may galak na klaseng buhay. Huwag po tayong titingin kung anong meron ng ang mga katabi natin, kapitbahay natin, no, kakilala natin, nakikita natin sa Facebook. Hindi na po kailangan yan. Ako po ay naniniwala na ang key sa buhay ay yung magkaroon ng simpleng buhay. Makontento kung anong meron tayo. Para hindi po tayo susceptible dun sa mamaya may pagkakataon na darating at kahit sa hindi tamang kaparaanan ay igagrab mo yan. Pero ang problema dyan ay, halimbawa, nakasakit ka ng tao, o kaya nagrabyado yung tao, o kaya na-destroy yung reputation ng tao, hindi mo na mababawi yan. Pero ano ngayon ang nasa puso ng taong nakuha niya yung gusto niya? Wala pong kapayapaan yan. Yun po yung tinatawag na guilt. Kaya lang, paano may tama ang guilt? Siyempre, lahat naman ay pwedeng itama. Dapat i-approach yung taong minali mo. Di po ba? O kaya yung mga dinaya mo, you have to talk to them. Ang daming labor. Ang daming labor when
if the Lord meant for the person or for the position or for the material things na mapapasa atin at mapapasa atin dahil gagawa ng paraan ng Panginoon. Pero ang ating obligation, we have to do it in the proper way. Ayun, di po ba? Kaya napakaganda pag tinitingnan natin yung mga kwento tulad nito, si Boaz, isang marangal na tao, a man of standing, mayaman pero ganito yung kaparaanan na ginawa niya. Ito na, sinabi niya sa nearer kinsman redeemer up dito sa verse 4 pero hindi pa tapos yung verse 4 na sabi niya si Naomi na bumalik galing sa Moab yung kanyang property na nakabenta yan, binenta nila. Ngayon, i-offer ko sa iyo, gusto mo bang buy it back? Siyempre, pag buy it back, mapapasa iyo yung ang lupain, masasaka mo yan and everything, mapapakinabangnan mo yan. Tingnan po natin ang sagot ng kanyang kamag-anak o itong nearer kinsman redeemer. Okay? Ito po ang sabi niya sa last part ng verse 4. And he said, I will redeem it. Ayan. Sige, sabi niya, bibilhin ko. Alright. Nung sinabi niyang bibilhin ko, ito naman ang sagot ni Boaz sa verse 5. Then Boaz said, on the day you buy the field from the hand of Naomi, you must also buy it from Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to perpetuate the name of the dead through his inheritance. Eto ngayon, kung bibilhin mo yung lupa, sige, pag binili mo yung lupa, you also have to take yung balo, yung widow ni Malon, na si Ruth. Dahil si Ruth lang ang pwedeng mag-asawa, ipagpapatuloy niya yung pangalan ni Elimelech o ni Malon na kanyang anak. Kasi kung walang magpapatuloy sa pangalan nila, mabubura po ang kanilang pangalan sa Israel. Wala na yung family ni Elimelech. So very critical po ito. Kailangan gawin 'yon. Si Ruth na lang ang natitira kasi si Orpah naiwan po sa Moab. Wala pong chance na mag-aasawa siya, itutuloy niya yung pangalan ni Elimelech doon. Di po ba? Kung naging balo ni Kilion. Alright. So kung ganon, merong kalakip na responsibility ngayon itong pag binili mo itong lupain ni Elimelech, ay kailangan mo palang ipakasalan o kailangan mo kunin si Ruth bilang iyong asawa. Pag kinuha mo siya, nagkaanak kayo, yung anak ninyo will continue yung pangalan ni Malon, hindi sa pangalan mo. You see? Yung obligation ng relative, kapatid sa levirate law. Meron pong responsibility ang mga tao noon para hindi napapabayaan yung mga widows, para hindi rin nabubura yung pangalan ng family. Yun. Kaya yung pag sinabing perpetuate, ibig sabihin magpapatuloy ang kanyang pangalan. Di ba yung perpetual? Yung perpetual, walang hanggan na, kumbaga sa chess, yung perpetual check, sabi niya. Ibig sabihin, paulit-ulit lang, wala nang pupuntahan yan. Ulit ng ulit, doon lang iikot yan. So, perpetuate, ibig sabihin, may pagpapatuloy yung kanilang pangalan. Bibigyan po natin ng focus at more time yan sa susunod nating segment. But anyways, tingnan natin ang mga pangyayaring susunod. Alright. And ang sabi niya, verse 6, and the close relative said, I cannot redeem it for myself, lest I ruin my own inheritance. You redeem my right of redemption for yourself, for I cannot redeem it. Eto na. Nung marinig ng mas malapit na kamag-anak na pag pala binili mo yung lupa, ay kailangan mo palang i-take yung responsibility, na you have to take yung widow ni Malon. At pag tinake mo siya, nagkaanak siya, yung kanyang
yung kanyang pangalan will be kay Malon. Kumbaga, mahahalo ngayon sa inherit kung ano man yung mga property mo dahil meron kang another na anak. Ayaw nitong nearer kinsman redeemer. Pero kanina gusto niyang bilhin po yung lupa, di ba? Pero ngayon, nag-change mind siya nung marinig niya na meron palang responsibility na naka-attach doon. Tingnan po natin anong lesson nito. More and more, ako po ay I will say na parang napapangita ko, what do you call that, parang na-foresee ko kung saan talaga pupunta itong common trending o yung well-accepted na approach ng Christianity. Kasi ngayon, ang mga churchgoers are all saturated po sila. Kumbaga, talagang memorize nila yung lahat ng mga verses sa Bible, whether Jeremiah 29:11 o kung ano man yon, yung pagdating sa mga promises, yung mga pangako ng Panginoon na mabibless tayo materially, physically, spiritually. Parang ganon yung mga blessings ay more ano sila, given attention pagdating sa church. Kaya nga po maraming mga churches ay ina-adapt nila yung walang paghihirap kundi puro promotion at saka success. Meron pong kalakip na responsibility ang maging isang Kristiyano. Oo, someday, sabi nga po sa scripture, we will be glorified with Christ. Pero meron pong meron pa sinasabi, for those who suffered with Christ will be glorified with Him. So sa ngayon, ang ating pong role ngayon, it's not to seek glory, kundi tayo ngayon ay focus doon sa Great Commission na kanyang iniwan. Ang kanyang iniwan na Great Commission, yung paggamit tayo, gamitin natin ang buhay natin, lakas, talino, kung ano man meron tayo, para makaakay pa tayo ng kaluluwa sa kanyang kaharian. I-disciple natin sila, turuan natin sila, at i-train natin silang maging katulad natin sila. Yun po yung Great Commission eh. Pero ngayon, parang hindi po yan ang more accepted or more popular na mga churches na meron tayo. Ngayon parang ang church ngayon ay parang pinapaupo ang mga tao, magbibigay ng pera, pero pagdating dun sa training na maging eksperto sila on how they can win souls, feed souls, at humayo sila sa different mission field ay nawawala po. Hindi po ba? So, nawawala yung suffering. Nawawala yung responsibility. Pero gusto yung lupain. Remember po, si Esau was the same. Willing siyang i-give up niya yung birthright, pero he's counting on the blessing as a firstborn. Kaya ano ba yung birthright? Sige, sa'yo na yan, sabi niya kay Jacob. Kasi ano ba yung birthright? Yung birthright kasi, pag namatay na si Isaac, tatay nila, siya ngayon ang magte-take responsibility. Siya na ngayong magpaplano sa pamilya, siya na yung maging priest, siya na lahat. Pero si Esau ay hunter. Mahilig po siya sa labas. Mahilig siyang palaboy-laboy sa labas. Hindi po siya homeboy. Hindi po siya yung tipong think for the family. Kaya madali niyang give up yung birthright. Ano pong nangyari? Tingnan po ninyo, kuha kayo ng concordance anong nangyari kay Esau. Even sa Book of Jude, sa sulat ni Jude, sabi niya, si Esau nung gusto niyang mag-repent, there is no more, parang lumampas siya na there is no point of return kay Esau. Hindi po ba parang
ito ba yung ginugroom nating mga tao sa church ngayon? Na puro blessings, puro blessings, puro blessings. Pero we are not telling them may kalakip siyang responsibility. Ayan, meron po siyang responsibility na binibigay po sa atin. But later on, we will be glorified naman eh. Tingnan natin itong kinsman, itong malapit na relative. Ang sabi niya, no, I cannot. Sige, sa'yo na yan. Panghuli na lang po ito. Mag-e-end tayo dito. I do not know how long na po tayo. Dito sa 2 Timothy chapter 4, ipa-plus ko po yung verse. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul, na forso niya, kumbaga, nakita niya kung ano yung padating na panahon. Ang sabi niya, ang mga tao ay maghahanap sila ng mga guro, mga teachers, mga pastors, mga lingkod na nakikiliti ang kanilang mga tenga. Meaning, kung ano yung gusto nilang marinig, yun ang pipiliin nilang teacher, yun ang pipiliin nilang propeta or pastor. Ngayon po, it is an open doors ngayon ng mga churches. Pag sinabi mong, let's suffer with Christ, will be glorified later on. Parang naghihirap na ako sa buhay na ito, anak. O naghihirap na ako sa buhay na ito, kapatid. Gusto ko naman yung yung glory lang, yung magandang buhay. Kaya hanap sila ngayon ng church na magiging successful kayo'y magiging prosperous, kayo'y yayaman, lahat ng iniisip nyo, bibigay sa iyo ng Panginoon. Ayun yun, mag-i-stay sila ngayon sa church na yan. Delikado po. Dahil lang pupuntahan yan ay para pong napunta ka sa lalagyanan na you're not going anywhere. Kasi hindi po yun ang consistent na nakikita natin sa kwento at habilin ng Panginoon. Even tayo po'y mahirapan sa buhay na ito, wala pong kasing sarap naman yung naghihintay sa atin sa piling ng ating Panginoon. Much more pag binalik tayo dito sa mundong ito, a new earth, this will be our paradise and nothing, kahit anong hirap ang dadaanan natin sa buhay na ito, mapabilang lang tayo sa tao ng Diyos na we will be here forevermore. Wala pong sinabi yun. Pero ngayon, let's be in the right dispensation, ika nga. Nasa ngayon, we are to serve the Lord. Whatever it takes, we are to serve the Lord. The glory will be later on. Kaya bilang Kristiyano po, encouragement ko lang po na wag natin titingnan lang yung lupain. May pakinabang yan. Pag sinabing, you have to take over yung responsibility as a relative dito sa balong ito, take it also. Dahil when you take that, you will have that also. Parang si Esau, kung yung pagka-birthright mo, responsibility mo na you take care yung pamilya ninyo, si Jacob at saka si Rebecca, you do that. And then later on, papasa iyo yung blessing ng firstborn. Pero alam natin ang naging kwento niyan eh. Nung malapit nang mamatay si Isaac, pati yung blessing niya naagaw sa kanya. Kaya kung iniisip lang natin sa pagiging Kristiyano ay puro blessing, puro blessing, puro blessing, baka pati po yung blessing na yun ay hindi mapapasa atin dahil hindi po tayo willing tumanggap ng responsibility. Ayun. O sige po, we will stop here. Paganda ng paganda to eh. Makikita natin yung correlation sa buhay natin. At the same time, makikita natin yung si Ruth will finally become the wife of this very high regard, man of standing na tao na si Boaz. It only getting exciting, ika nga. Sige po, hanggang dito lang tayo. Again, si Pastor Ramesses Gamboa po ito. Hanggang sa susunod, please subscribe if you may para
we can send you notification every time may bago po tayong mga videos. At also, we are thinking of having a live, YouTube live na discussion po siya. Para if you are on the right time makapanood. Anyways, we will send you notification kung kayo po ay nakasubscribe sa amin. And then let's converse, interact, Sige po. So again, please share itong video, subscribe dito po. And then until sa susunod, God bless you and shalom. Shalom.